Suportado naman ng gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang sinabi sa SONA na dapat nakaangkla sa anumang pondo sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Pagtitiyak naman ng DBM, tututukan nila ang paglalaan ng pondo sa mga programa. Si Kenneth Pasyente sa detalye. I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng pambansang budget sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Pagbibigay diin ng punong ehekutibo, dapat nakaangkla ang anumang pondo sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Dahil kung hindi, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. ang pahayag na yan ng Pangulo, malaking bagay daw sa pagsusulong ng budget na tutugon sa mga pinakamahalagang pangangailangan ng sambayan ng Pilipino ayon sa Budget Department. Suportado ito ng ahensya lalo't makabubuti ito sa bansa. Kaya umapila rin ito sa Kongreso na sundin ang naging direktiba ng Pangulo at kung ano ang nakalatag sa National Expenditure Program o NEP. Tiniyak naman ng Kongreso na tutugon ito sa naging pahayag ng Pangulo. Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez ang transparency sa deliberasyon ng budget. Siniguro rin niya na seryoso at agarang tatalakayin ng Kamara ang panukalang pambansang budget ng may compassion lalo't para ito sa mga Pilipino. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, sa huli ay trabaho ng mga mambabatas na busisiin ang pambansang pondo. Anya, tulungan dapat ang mangyari. Tulungan kami ng Pangulo dun sa gusto niyang mangyari and klaro yung gusto niyang mangyari, accountability. So we will give that to the President and we will cooperate. Pinalakpakan naman daw ni Senador Panfilo Lacson nang ianunsyo ng Pangulo na ibabalik niya ang budget bill na ipinasa ng Kongreso kung hindi ito nakaangkla sa NEP. Anya na sa pamamagitan nito, magiging kakaunti ang pagsisingit sa pondo na kagagawan umano ng ilang mambabatas. Nagustuhan din ni Senate Minority Leader Tito Soto ang pahayag na ito ng Pangulo. Babala niya, humanda na raw ang mahilig sa insertion. Sang-ayon din dito ang mga ordinaryong Pilipino gaya ni Rowena at Jean. Dahil masisiguruan nila nito na rekta sa mga Pilipino ang ilalaang pambansang budget. Dapat lang talaga na ibibigay yung budget sa nararapat. Kaya yung mga dapat, yung mga kurap, mga politikong o kaya mga nakaupo na kinukurap nila yung maawa naman kayo sa amin. Kami mga ordinaryong mamamayan, kami yung nagtitiis. Kasi yun yung needs ng mga tao yung mga mahihirap na mababa yung mga kinikita, ayun magiging okay yung yung pamumuhay nila. Sa kabilang banda, siniguro ng DBM na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na madagdagan pa ang mga investment sa bansa para mas mapalago pa ang ekonomiya. Kaya giit ng DBM, tututukan ng gobyerno ang paglalaan ng pondo sa mga programa na makakapagpabuti sa pamumuhay ng mga Pilipino gaya ng edukasyon. Titiyakin din daw ng pamahalaan na mas mapapataas pa ang antas ng kakayahan ng mga manggagawa at mas mapaparami pa ang trabaho na malaking parte sa pagpapabuti ng ekonomiya ng bansa. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interes at walang kolateral. Pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga tinataguyod natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo. Hindi tayo titigil hanggang halos 2.2 milyon maralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.